Isa po ako talaga sa #1 follower ng The 700 Club Asia. Nakakarating po yung mga programa ninyo sa mga liblib na lugar. Nagkaroon po kayo ng mga medical missions. Nakakapagbigay kayo ng encouragement sa nawawalan ng pag-asa. 78 ang nakapagpakonsulta sa doktor. 58 ang nakapagpabunot ng ngipin. 77 ang may bagong salamin sa mata at 13 ang nakatanggap ng libreng tuli. Tunghayan sa blessings. Imain mo na. Susunod na. Broadcasting live on GMA. Streaming live on cbnasia.org/live-tv and on the 700 Club Asia YouTube channel. And the Facebook pages of CBN Asia and the 700 Club Asia. Tara, sama-sama tayong tumanggap at magbigay ng blessings dito sa ating special telethon. Blessings, Imain mo na! Sa mga kababayan natin saan man sa mundo, mapapanood tayo sa GMA Pinoy TV. Kaya't balitaan nyo na ang inyong mga friends and family at yayain nyo na silang manood sa atin. Don't forget to like and share our live video at mag-comment na rin kayo. I-post nyo doon ang inyong donasyon, pasasalamat, or praise reports at prayer requests. Pwede rin kayo makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Gamitin lang ang hashtag #BlessingsImainMoNa. Sa nakalipas na 9 na araw ay nakalikom na tayo ng 3,059,978. Grabe! Napakalaking blessing yan para sa marami nating kababayang nangangailangan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong upang maibsan ang bigat na dinadala ng marami sa ating mga kababayan. Tawag na sa mga numerong nasa inyong TV screen or send us a message on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia or CBN Asia, or you can scan the QR code on your screen to send your donation. Kasama natin ngayong gabi para tumanggap ng inyong mga tawag or messages ang Reverb Worship Artist na si Rhea Rodriguez. Yay! Kasama rin natin ngayon dito ang ating mga digital media specialists from digital media at ang ating mga trained prayer counselors. Nako guys, marami kaming hinandang magagandang stories ngayong gabi. Stories of hope, healing, redemption na sure ako mabe-bless kayo. So, eto na nga. Ang pauna nating kwento, feeling nyo ba hindi kayo tinatantanan ng mga problema? Nako, I'm sure makaka-relate kayo dito kay Idelin. Watch nyo to. Sa halos 3 million followers ng The 700 Club Asia Facebook page, isa si Idelin sa masusugid na viewer at liker ng true-to-life testimonies na nakapost dito. Nakakapagbigay kayo ng encouragement sa nawawalan ng pag-asa. Yung inspirasyon po na tuwing napapanood namin yung programa ninyo ay ang dami po talagang blines ni Lord. At sa bawat araw na pagsubaybay sa programa, nasaksihan niya rin ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga kababayang natutulungan ng gawain ng Operation Blessing na siyang humanitarian arm ng CBN Asia. Ang dami palang natutulungan itong programang ito. Nakakarating po yung mga programa ninyo sa mga liblib na lugar. Nagkaroon po kayo ng mga medical missions. Ang mga nabibigay pala pag naipon-ipon pala, sabi ko malaking impact din po pala. Hindi lang basta pagbibigay, kundi samahan din po natin ng malasakit. Binuksan ng Panginoon ang puso ni Idelin sa pagbibigay sa CBN Asia kahit pa sa kasagsagan ng pandemya at kagipitang pinansyal dahil umaasa lamang ang kanyang pamilya sa kita ng asawa na isang sales agent. May mga pagkakataon po talagang ganun na yun na lang yung natitira sa'yo. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, ikaw naman ang nakakaalam eh. Simula ngayon sabi ko, uunahin ko ang Panginoon kasi siya talaga ang magbibigay ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya. Tapat na pinagpala ng Diyos si Idelin na gumabay sa kanya upang magsimula ng furniture business online na kumikita ng libu-libong piso. Siguro sa isang araw, mga 5,000. Hindi lang po isa ang nag-o-order, mayroon sa isang araw, 7. Napagaan po yung buhay namin. Tapos bukod pa doon, nakakapag-share pa ako sa iba. Nakakapag-share pa ako sa lalong-lalo na kasi ang priority ko talaga magulang ko eh. Bilang pasasalamat sa Diyos, naging tapat siya sa pagbibigay ng monthly donation sa CBN Asia. Muling bumuhos ang pagpapala sa kanya.
Isa na rito ang pagkakaroon ng sariling bahay matapos ang 13 taong pangungupahan. Napaayos at napaganda niya rin ito mula sa naipong pera nang maging in-demand ang kanyang negosyo online. Pero biglang nasubok ang pananampalataya ni Idilyn nang aksidenteng madulas ang kanyang ina at kinailangang dalhin sa ospital dahil sa pinangangambahang bone fracture. Dito, naging karamay niya muli ang The 700 Club Asia. Someone with an accident earlier and you have a hairline crack in your pelvic area, the Lord is mending that fracture this very moment supernaturally. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone watching. Talagang ito yung prayer na hinihingi ko rin. Sabi ko, Lord, kahit malayo ang magulang ko, ang tanging prayer ko lang, talagang wala lang sana nangyari sa kanya. At nang mapatingnan sa doktor ang kanyang ina, laking tuwa nila nang di na kinailangan ng operasyon dahil normal ang resulta ng kanyang x-ray. Talagang ang laki ng naitulong talaga ng panalangin. Masaya po talaga ang puso ko at saka doon ko po talaga na lalong lumapit ako sa Panginoon. Sa bawat pagsubok, naging inspirasyon ni Idilyn ang mga napapanood na kwento. Pero higit dito, naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos na nagbabago ng buhay at tumutugon sa mga panalangin. Isa po ako talaga sa #1 follower ng The 700 Club Asia. Pag nagbibigay ka sa Panginoon, lagi mo siyang uunahin. Talagang buong puso mong ipagkatiwala sa Kanya kasi bubuksan niya yung kalangitan para ibuhos yung mga biyaya para sa iyo. Grabe, Iko, yung intro mo kanina, medyo nakakatawa kasi yung sinabi mo about sa kwento ni Idilyn, di ba, na hindi ba kayo tinatantanan ng problema? Ayun na nga. Totoo naman yun, di ba? Yung feeling na yun na parang hindi ka nilulubayan ng problema. Yung para siyang naniningil ng utang na lagi kang hinahabol. Yes, pero grabe naman nakita natin sa kwento ni Idilyn. Talagang siksik, liglig, umaapaw din. Hindi din siya tinatantanan ng blessings ni Lord. Totoo yan. Alam mo, sobrang bilib ako sa resilience ni Idilyn. Kahit sunod-sunod ang problema, adya-adya lang ang peg. Yes, fighting lang, kumbaga, di ba? Sabi nga ng mga K-drama friends natin. Ikaw yan. Ako lang ba? Mataas ang level of confidence and courage ni Idilyn sa pagharap ng problema. Bakit? Kasi alam niya nakasama niya si Lord sa laban ng buhay. Yung confidence niya na kay Lord, not necessarily on herself. Totoo yan. At alam mo, masaya ako dahil naging katuwang ni Idilyn sa pagharap sa problema ang ating programang The 700 Club Asia at ang ating mga counselor sa Prayer Center. Alam niyo po, your donation helps our Prayer Center to operate 24 hours a day. Walang pati dyan na 7 days a week. Ang ating mga trained prayer counselors ay nagiging prayer partner na ng ating mga kababayan na katulad ni Idilyn na dumadaan sa iba't ibang hamon ng buhay. Kayo, marami rin ba kayong problema? Relate ba kayo sa kwento ni Idilyn? Well, go na kayo sa FB page ng The 700 Club Asia o sa CBN Asia and comment, relate. Yes, I'm sure marami tayong kababayan na nakaka-relate. Kaya kagaya ng sinabi ni Iko, type mo na yung relate sa comment section at may magre-reach out sa inyo from Prayer Center. At sa inyong mga nais ng maging kabahagi ng The 700 Club Asia at Prayer Center, tawag na or iscan nyo lang ang QR code na nasa inyong TV screens ngayon. Yes, makipartner na kayo sa amin sa pagbibigay pag-asa sa mga kababayan nating gusto ng sumuko dahil sa problema. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, may espesyal na regalong naghihintay sa inyo. Watch this. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today.
Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Maaga pa lang ay dagsa na ang mga residente ng Barangay San Buenaventura, Luciana, Laguna para sa Operation Blessing Mobile Clinic. May needs ho yung kanilang medical, yung kanilang physical. May pangangailangan ho yung physical nila na makakatugon sa ngayon. Maiibsan yung aking sakit ng ngipin, maiibsan yung aking pain na nararamdaman, yung aking libreng gamot makakakuha ako. 78 ang nakapagpakonsulta sa doktor. Malaki pong itinulong. Napakabuti po talaga. Blessing po talaga. Dahil nakaya niyo po ng libreng gamot. 58 ang nakapagpabunot ng ngipin. Sa ngayon po ay mahal po sa ospital. Pero ngayon po ay nakamenos na po ako. Malaki pong naitulong sa amin ng Operation Blessing Mobile Clinic po. 77 ang may bagong salamin sa mata at 13 ang nakatanggap ng libreng tuli. Nagpatuloy yung aking anak. Napakalaki ng diferensya sa ospital at saka dito. Pag sa ospital, 3K. Pero dito, libre. Wala kang ilalabas na kahit anong pera. Tapos may vitamins, may panamig para sa kirot. Dahil sa dami ng pasyente na dumagsa, tanghali na ay mahaba pa rin ang pila ng mga pasyente. Kahit magutom, hindi sila umalis ng pila makatanggap lang ng libreng serbisyong medikal. Magbe-break po talaga dahil kahit papano, pagod din naman ang doktor, kakain din naman. Pinapauwi po muna natin, balik na lang ng 1 p.m. Ayaw nilang umuwi. Kasi bakit? Malapit na yan, tsatsagain ko na. At para hindi malipasan ng gutom mga pasyente, namahagi ang mga volunteers ng pagkain para sa lahat. So malaking bagay ho talaga ang Operation Blessing sa ginawa niyo ho sa amin sa Luciana, Laguna. 246 ang nabiyayaan ng serbisyong medikal ng Operation Blessing Mobile Clinic ng araw na iyon lamang. Marami pong salamat. Operation Blessing Mobile Clinic. Malaking tulong para sa amin to at sa barangay namin. Mabuhay po kayo. Yes, you know, Brother Mario, when we first launched the mobile clinic, we were there ni Pastor Eric sa Operation Blessing warehouse natin. So excited na imagine namin yung mga makikinabang dito. Yes. And look at that. And we see the impact because ayaw nilang umuwi para kumain man lang. Parang magsistay na lang kami dito. Ganun ka excited yung mga tao na finally we have someone like Operation Blessing who can see our needs and are willing to step in and to help us meet those needs. At ramdam mo when you're there, yung presensya ng Panginoon. Kasi yung talagang ayaw mo umuwi kasi there's someone there. God is there. Yes. Because not only is all this healing going on, there's prayer also going on. So everyone's getting ministered to, whether health ang problema mo, or dental, or spiritual, nandun ang Operation Blessing para i-meet yung mga needs na yun. Alam mo, Sonja, alam mo na naman ito. Halos 29 years na ako host dito sa The 700 Club Asia, and I have been so blessed to witness ang naging journey ng paglago at ng pagtulong ng Operation Blessing. And I was here early enough to, and I have to mention this, na ang original na pera na ginagamit ng Operation Blessing nung una namin panahon, galing Amerika. Sa US pa. Sa US dollars pang dumadating dito. Pero ngayon, dahil ang dami na nagbibigay sa ating mga kababayan, we're all giving now. We now understand na we have to be the ones to ask God for that blessing. Kasi it's more blessed to give than to receive, di ba? When we give, it's the Lord who blesses us. Hindi na dun sa Amerika nagpupunta yung blessing, sa atin na nagpupunta. So, paliit yung porsyento na binibigay ng US hanggat sa ngayon, mas malaki ng porsyento ang nagagaling dito sa atin. So, I'm so proud of us, mga kapwa natin, mga Pilipino, because we're standing up on our own saying, ang Diyos ng Amerika, Diyos din namin, He's the God of the entire world, di ba? So if God can bless them, He can also bless us. Right. And I'm sure there's more blessings to come if we continue to do what we're doing now. Saan man may nangangailangan ng tulong, gaano man kalayo at kaliblib na lugar niyan, pinupuntahan natin para tumugon sa kanilang pangangailangan. Lalo pa ngayon, mas mapapadali ang pag-abot
natin sa ating mga kababayan nangangailangan dahil nga meron na tayong mobile clinic. Ang Operation Blessing Mobile Clinic ay nagsasagawa ng libreng serbisyong medikal tulad ng dental, optical, and laboratory services, mga minor surgeries kagaya ng circumcision, stitches ng sugat at cyst removal. Namimigay rin tayo ng mga gamot at vitamins sa mga kababayan natin. Full service talaga. Yes. No? Lahat ng yan ay naisasagawa dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikipag-partner sa CBN Asia. Kayo, nais nyo rin bang maging kabahagi ng programang ito? Mag-PM lang sa Messenger ng The 700 Club Asia or kaya sa X or Instagram. Pwede rin kayong tumawag o mag-text sa mga numerong nakikita nyo sa inyong screen. Maaari nyo ring ipadala ang inyong donasyon sa GCash, Maya, BDO Pay, Shopee Pay by scanning the QR code that you see on your screen. Sa mga magpapadala naman ng kanilang donasyon, aba, may blessing kami sa inyo, imay nyo na yan! In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for him. But what's important to God is the preparation that he's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game, For a cause. for a cause? Game, For a cause. for a cause. Tara sa Click Kiosk. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. Ambal ko galit, sir, sang una. Siling ko hindi ko makaya, sir. Ng isa na lang ko mangita. Manatrabaho bala, sir. Pinakagrabe ya, sir. Mga 3 years na sa, sir. Ganyan na sa. Ganyan na sa, sir. Sige, ganyan lubag, sir. Ganyan. Dekada 70 nang madiskubre ng mga mananaliksik ang isang endemic na sakit dito sa isla ng Panay. Tinawag itong lubag o Panay dystonia, kung saan hindi makontrol ang paggalaw ng muscle ng mga pasyente. Isa itong genetic na sakit, kung saan mga kalalakihan ang madalas na naapektuhan. Kagaya ni Kuya Briony, na 5 taon nang nakikipaglaban sa sakit na ito. Parang ahas na bumabaluktot si Briony sa tuwing inaatake siya ng sakit. Naninigas ang mga muscle at naapektuhan na rin ang pang-araw-araw niyang pamumuhay. Normal na ipinanganak si Briony, pero pagtungtong ng 39, lumabas ang mga sintomas. Napag-alaman din na ang kanyang tiyo ay nauna nang magkaroon ng Panay dystonia. Primero, may sakit na inyo. Nagsakit ng maglakad ko. Habang ini-interview namin si Briony, inatake siya ng kanyang sakit. Ha? Oras, alas 10:30. Inom ka? Inom na to. Mabuti na lang at libre ang mga gamot ni Briony na galing sa gobyerno. Pagpunta ng team sa kanilang bahay, mag-isa lang siyang sumalubong sa amin dahil ang kanyang asawa ay kailangang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Sa katunayan, hapon na nang dumating ang asawang si Benji. Ang mga kamay hindi na magagalaw kung kisa, ginako lang namin. Ginasubong ganyan namin na, sir. Pati ang mga busi, sir, gadula na, sir. Tagal na tagal. Kuan ko, sir, na do naluoy ko bala, sir, nga wala sa sangkuan. Kuan sa iya guide. Ginabinan ko lang, sir, pagkain. Ganyan. Ay, kung hindi ko, sir, mangita, wala good, sir. Kaya ang 2 kong kaanak, sir, eskwela man. Delikado rin para kay Briony kapag lumalabas ito para maarawan, kaya ginagawan na lang ng paraan ni Benji. Sa magkuan sa, sir, ginadala namin sa disero. Bangko lang ginabutala namin sa bangko. Ginapalagya sa araw bala, sir, masikatan sang araw. Muntik na namin makuan sa, sir, mabitawan. Ganyan, maingkukis, kadusmo kami. Magbitbit kami di sa kanya.
Saan ka humuhugot ng lakas, ma'am, para Sa Ginoo lang, sir. Pangayo lang ko sa Ginoo. Anong imong pag-ampo sa Ginoo? Buligan niya lang kami permis, sir. Magbakod ako ng mga lawas, ang tanan sa amon. Akong mga anak, akong pamilya. Sir. Sa tulong ng ating local partners at ng pamahalaan ng Pilar Capiz, nahatiran ng wheelchair si Briony para mas mapagaan ang kanyang paggalaw, lalo na at walang lunas ang kanyang sakit. Makakatulong din ito sa tuwing naiiwan siyang mag-isa. Kabilang si Briony sa 70 persons with disability na nabigyan ng Operation Blessing ng wheelchair at assistive device sa Pilar, President Roxas at Panay Capiz. Naging posible ang pag-transport ng mga wheelchairs na ito sa tulong din ng Philippine Air Force at Paglaum Foundation. It feels good talaga to help people who are in need, especially yung mga beneficiaries natin na mga PWDs at saka mga senior citizens na minsan hindi na ibibigyan ng government natin kasi kulang sa funds. Naging pagkakataon din ito na maipanalangin ang bawat beneficiaries kasama ang ating mga church partners. Dako gid sir, salamat gid sir na may wheelchair na sa. Damo gid niya salamat. Heartbreaking talaga story ni Briony, pero the little that we are able to give, at least nakakatulong tayo, lahat tayo sama-sama po sa magbibigay sa 700 Club Asia ay nakakatulong po tayo sa mga kababayan ng kapatiran natin katulad ni Briony. Kahit na papaano, kahit na wheelchair pa lang, hopefully we'll be able to help more in the future, but at least nakakatulong na tayo ngayon. Totoo yan, Marie. Alam niyo, bukod kay Briony, ay maraming kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansa ang nabibigyan natin ng wheelchair. Nagsasagawa rin tayo ng life-changing surgery para sa may mga cataract at cleft and lip palate sa pakikipagtulungan yan ng mga volunteer surgeons and hospitals. Sa mga nais makibahagi sa gawain ito, you can donate right now using your credit card, especially if you're watching abroad on GMA Pinoy TV or on the web. Madaling mag-donate at safe pa. Scan the QR code on the screen to go to cbnasia.org/give. Meanwhile, here's Sonja with our special guest. Yes, thank you so much, Brothers Mari and Iko. Kasama ko ngayon ang digital media specialist natin na si Paulo para tulungan tayong magbasa ng mga pledges from our online viewers. Hi, Pao! Good evening, Miss Sonja. So, ayan. So, maraming salamat po sa nag-pledge sa atin ngayong gabi. Ayan po si Darwin from Bataan, 500 monthly. Jeneline from Bulacan, 500 monthly. Mark from Manila, 5,000. Rosemary from Marikina, 50,000. Kate from South Cotabato, 4,000. Fulton, 1,000. Teresita from Cavite, 200. Celeste, 500. Maria Corazon, 5,000. And Ton, 1,000. And meron din po tayong mga star senders, Facebook star senders. Si Sydney, thank you for the 10 stars. Harold J, 30 stars. Iggy, 30 stars. Daryl, 50 stars. And Salvacion, thank you for the 50 stars. Yes, thank you sa lahat ng nagbigay. And thank you so much, Pao, for helping us out tonight here. And so far, your generosity has reached 3,180,868 pesos. Maraming salamat. Keep on donating so we can help more sa mga magpapadala ng kanilang donasyon. We have these exclusive gifts for you. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. You can absolutely have it. Jesus came for you. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers, an audio teaching by Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Sabi ko sa misis ko,
kung ganito ang nangyayari sa ating mga anak, hindi ko na lang pagpapaaralin ang ating mga anak lahat-lahat. Nagwala na ako, nagwala na. Yung mga hayop natin ay naibinti na. Umiyak po ako nun kasi kala ko po hindi na talaga pumabot yung aking pangarap. Hanggang na lang po. Dahil sa sunod-sunod na pagkadismaya sa mga naunang anak, nawalan na ng pag-asa at gana si Hamin na patapusin pa sa kolehiyo ang pangatlong anak na si Menya. Mahirap ang buhay nila, lalo na at tanging sa pagsasaka at pagpapanday lang sila umaasa para mabuhay. Dagdag pa rito ang layo ng kanilang lugar sa sentro ng Mansalay kung nasaan ang mga eskwelahan. Kalimitan ay kailangang maglakad ng humigit kumulang 4 na oras o kaya naman ay mag-arkila ng motor kung hindi maputik ang kalsada. Kabilang ang pamilya ni Hamin sa tribong Mangyan at nakatira sa kabundukan sa sitio Sinariri, Mansalay Oriental, Mindoro. Minsan po ay wala ring makain, minsan 2 beses sa isang araw. Minsan po, isa lang po may pangyayari pong ganun. Nagsimula akong mangarap dahil din po sa kalagayan po namin, mahirap. Kulang baga po sa kaalaman yung mga naririto po sa amin. Nadi-discriminate po kami. Ang pangarap ni Menya na maging guro at makatulong sa kapwa katutubo ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pag-aaral. Namasukan siya bilang isang kasambahay pagtuntong ng high school hanggang senior high school. Nakagraduate at nagpatuloy sa kolehiyo. Pero habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang pangarap, isang pagsubok ang pinagdaanan niya. Second year college siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagnanais ni Menya na makapagtapos kahit pa sa huli ay iniwan siya ng kasintahan. Parang lugmok na lugmok, baga po parang hindi ko na po kaya, gusto ko na lang po mawala sa mundo, pero sabi nga po nila nanay at tatay, ipag-pray na lang po natin kasi nangyari na po. Ayun po, sa tulong ng Diyos po ay yun, naka-recover din po. Nagpatuloy si Menya sa pag-aaral hanggang sa manganak. Ang pagsisikap ni Menya sa buhay at paulit-ulit na pagbangon sa gitna ng pagsubok na sinamahan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagsilbing inspirasyon. At nang magkaroon ng iba't ibang programa ang Operation Blessing sa kanilang lugar sa Sinariri, napabilang si Menya sa mga scholars ng Back to School project ng Operation Blessing. 4th year college na siya nang nakilala ng Operation Blessing, kaya 1 taon siyang sinuportahan nito hanggang siya ay makatapos. Dahil po doon nabayaran po yung utang ko sa dorm at yung pang-graduation fee ko po. Sobrang malaking tulong po ng Operation Blessings, lalo na po sa prayer po, maging sa financial po. Parang naging motivation ko po yun para lalo ko pa pong pagsikapan o pagbutihin po yung aking pag-aaral. Maliban sa scholarship ni Menya, nakapagpatayo rin ng Operation Blessing ng school building sa Sinariri High School, kung saan ay dito rin nagsilbi si Menya bilang temporary teacher habang inaantay ang licensure exam. At kamakailan lang, isang magandang balita ang dumating sa pamilya. Dahil sa wakas, nakapasa na si Menya sa licensure examination para sa mga teachers. Naging beneficiary rin ang kanyang tatay Hamin at ang komunidad ng livelihood assistance para sa kanilang pandayan. Nagkaroon din ng mga aktibidad para sa kalusugan ng mga bata. Ang pagluha ko ito kasi, kumbaga ay pag-aalaala ko sa Panginoon, gayaan kabuti. Ibig sabihin, hindi pinababayaan ang mga mahihirap. Sa wakas po ay parang nabot ko, hindi lang po parang nabot ko na po yung pinapangarap ko pong maging teacher at maibahagi ko na rin yung mga kaalaman ko sa aking kapwa minority. Maraming salamat po at God bless you. Oh, congratulations, Menya. God bless you. More and more to come. Nakakatuwa kasi the future is bright Amen. for Menya. And I'm so proud of her. She didn't give up and
talagang makita mo na maximize niya talaga yung binigay ng Operation Blessing. Yung family nila, hindi nila sinayang. Correct. They made the most out of it, di ba? Thank God they kept the baby. Thank God for the prayers that talagang nagpursige sila. And now we see the result. Yes. I can imagine yung frustration na naramdaman ni Tatay Hamin sa nangyari kay Menya. Nagsisikap siya para sa mga anak at ang tanging hangad lamang niya ay mapag-aral ang mga ito tapos ganun pa ang mangyayari. Para sa isang ama, masakit ito. Oo nga, but praise God talaga, di ba? For second chances, kagaya ng nangyari kay Menya, hindi hadlang ang pagiging dalagang ina para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. At purihin talaga ang Diyos kasi nakapagtapos na siya. Amen. At ngayon ay ganap ng teacher dahil nakapasa na nga siya sa board. So again, congratulations, Menya. We are so proud of you. Amen, amen. At hindi lang si Menya ang nakatanggap ng blessing tulad na nakita natin, pati ang tatay niya nabigyan rin natin ng kabuhayan. Patunay lang na hindi nasasayang ang tulong na ibinibigay ninyo sa CBN Asia. Nakatitiyak kayong nakararating ito sa mga kababayan nating nangangailangan katulad ng pamilya ni Menya. Marami pang pamilya ang naghihintay ng inyong blessing. Partner with CBN Asia now. Mag-PM na ng inyong donasyon sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or CBN Asia. Kung kayo naman ay nasa X or Instagram, maaari din kayong mag-private message sa amin doon. You can also send your donation using your GCash or Maya, Shopee Pay, or BDO Pay app. Just scan the QR code that you see on your screen. You can also get in touch with us through the numbers that are on your screen. Pinag-uusapan na rin lang ang pag-aaral. Alam nyo ba na may ilang mga lugar pa sa Pilipinas na walang kuryente? So walang kuryente, walang ilaw. Napakalaking hamon talaga nito sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Kasi paano na lang ang paggawa ng homework nila sa gabi or paano yung kabuhayan, let's say, ng mga magulang. They're forced to stop working when the sun sets, di ba? Well, huwag ka na malungkot, Sonja, dahil may sagot dyan ng Operation Blessing at Shining Light Foundation. And here's Rose Kaasi, Monitoring and Evaluation Coordinator of Operation Blessing, to shed some light on this program. Hi, Rose. Rose, welcome. Good to have you. Rose, pagkikwento mo nga sa amin, what is this partnership with Operation Blessing and Shining Light Foundation? Opo. Bali, matagal na nating partner ang Shining Light Foundation. So, tumutulong po sila sa Operation Blessing, sa Medical Brigade, and sa Disaster Response Project. But with this particular project, nag-donate po sila ng 200 pieces na Panasonic solar light. At yun po ay ating dinistribute sa mga communities na wala pong kuryente. Okay. Grabe, Miss Rose, mga malagap pa pala talaga sa Pilipinas na na walang kuryente. Kagaya nito sa Nueva Ecija nito, di ba? So, the thing is, hindi naman siya malayo sa Metro Manila, Nueva Ecija. Pag inisip mo, hindi naman siya ganun kalayo. Pero bakit daw sa area na yun ay walang ilaw, walang kuryente? Okay. So, para po maintindihan po natin, so while Nueva Ecija has like 3 hours, 4 hours away from Metro Manila, ito pong community na ating tinulungan is nasa bundok. So, part po siya ng isang barangay, pero kailangan po siya either kung magti-trek po tayo, that's 9 hours away, at pwede naman pong 9 hours away. Yes. Pwede man po siyang maghabal-habal yung motorsiklo Oo, po. pero hindi, tulad ng sabi natin, medyo delikado yung daan pag Yes. umulan. So, pag naghabal-habal po, that's 4 hours ride 4 and then hours. another 4 hours, 3 to 4 hours trek. So, yung mga tinulungan po natin doon ay ating mga kababayan na mga igorot and dumagats po. So, yun. Hindi po siya abot ng kuryente. So, That's right. So far, ilang barangays and families na ang nabigyan ng ilaw ng sa Sitio Mapedya at ano ang naging impact dito sa community? So, dito po sa Sitio Mapedya, nagbigay po tayo ng 100 solar lights sa 100 families. Pero bukod po sa Sitio Mapedya, nagbigay din po tayo sa Zambales naman, may 2 community po, isa sa Castillejos and Botolan. Sa mga Aitas naman, so wala din po silang kuryente. So, total of 154 na po na families. So, ang impact po natin, katulad po ng na-mention natin kanina, na paggabi, di ba, nahirapan na yung mga bata. Yes, And the families, hindi na po sila nakakapagtrabaho. So, since right now, meron na po silang ilaw, kaya na po nilang magpatuloy ng pagtatrabaho. Like in Sitio Mapedya po, yung mga tikabuhayan ng tao po doon, gumagawa po sila ng walis tambo, nagpa-farm. So, kaya Lagyan pa natin ang konteksto yan. Kasi tayo sa Manila, di ba sanay tayo na may ilaw lagi, sila doon hinahabol yung pagbaba ng araw. So pagbaba na ng araw, it's time to stop doing the chores, yung kailangan talagang gawin. Paano na yung homework, paano na yung extra income,
dito na ngayon pumapasok yung ating donation, di ba? Yes. Napapahaba yung workday nila at minsan napapahaba din ang family time, di ba? So let there be light talaga, di ba? So Miss Rose, ano pa yung mga ibang lugar na walang kuryente na i-reach ng Shining Light Foundation and Operation Blessing? So, ang ating team po ay pupunta sa Palawan this month. Okay. So, isasabay po nating i-distribute yung natitirang mga solar lights sa ating mga tagbanwa in Palawan. So kailangan pa rin, we need more donations from Shining Light and Panasonic. Joke lang. Para dumami pa yung area sa Philippines na magkailaw. That's right. Well, thank you, Rose, for coming and sharing with us, and thank you for continuing your hard work there. God bless you. God bless Shining Light and OB for what you do. Yes, definitely. Thank you so much again, Miss Rose, and thank you to Shining Light Foundation at Panasonic for your partnership with Operation Blessing. Kayo, makipartner na sa CBN Asia at magsilbing liwanag sa mga lugar na hindi pa naabot ng kuryente tulad sa Sitio Mapedja. Just type the amount of your donation on the comment section of the 700 Club Asia or CBN Asia. Sa mga nais na magpadala ng kanilang donasyon, iscan nyo lang ang QR code na nakikita nyo sa inyong screen or punta lang kayo sa cbnasia.com/give para sa karagdagan pang impormasyon. Samantala, narito si Iko with our special guest. Yun, maraming salamat, Mari and Sonja, mga nagliliwanag ko mga kaibigan. Ngayon naman ay kasama kong isa sa River Worship Artist. Siya ang kumanta ng Pilipinas Natin To. Please welcome, Rhea Rodriguez. Hello po. Hello. Oh, bati ka naman sa mga nanonood sa atin. Hello po sa lahat po ng mga nanonood ng The 700 Club Asia. Thank you so much po. Ayun, so meron akong tanong sa'yo. Bilang blessing ang pinag-uusapan natin, anong blessing ang na-mind mo na, Rhea? Ay, ang ganda po ng tanong. Actually po, dalawa po. Una sa lahat po, ako po ay na-bless na ni Lord. Na-mind ko na po yung blessing of marriage. So, buhay po ang Panginoon. Thank you po. At pangalawa po, sobrang grateful po ako kay Lord dahil binibless niya po ako in a way na ginagamit niya po yung skills ko in blessing other people as well. And one of the songs po na blines po niya recently ay ito nga pong song na Pilipinas Natin To. So, sa lahat po ng sumuporta, maraming salamat po. And last 2 years ago lang po, 2022, blines niya po kami in awarding the song. Parang hanggang ngayon po, grateful pa rin ako na... Ano nga yung pangalan ng award ng Pilipinas Natin To? Ay, hindi po makapaniwala na Best Inspirational Song po siya sa CMMA Award. So, thank you, Lord. So, saan ba natin mapapakinggan ang Pilipinas Natin To, Rhea? Yeah. So, until now po, it's still available sa lahat po ng music streaming platforms, sa Spotify, Apple Music, at sa lahat pa po ng streaming platforms. So, ayun. O bilang in-announce mo na bagong kasal ka, mag-hello ka naman sa iyong mister. Thank you po. Thank you po. So, hi Josh, kung nasa Bicol po siya ngayon. So, ayan, okay. So ngayon, pwede naman tayo magbasa ng mga pledges, mga nagbigay ng blessing sa atin. Yes. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng pledges. Raquel from Palawan, 2,000 pesos. Claudia from Caloocan, 15,000 pesos. Marilu from Aklan, 3,000. Milagros from Cavite, 2,500. Cecilia from Laguna, 100. And Irene, 5,000. Julie from Abu Dhabi, 11,490. Jonathan from Marikina, 500. And sa mga nagbigay din po ng FB stars, thank you po to Norman, 100 stars, Mai, 200 stars, and Neri, 80 stars. Maraming salamat po. Thank you so much, Rhea, and congratulations. Ngayon naman, mag-shoutout tayo sa mga friends natin, mga kababayan natin na nanonood sa ibang bansa. Tulad ng mga nanonood dyan sa Israel, Netherlands, Hong Kong, Canada, and UAE. Thank you so much. And thank you, Rhea, again. Ngayon naman, magbasa tayo ng mga comments natin mula sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Ayan. Blessing po talaga sa akin ng 700 Club Asia, kaya nagpapasalamat po ako, Panginoon. Amen, sabi ni Rhea Soliman. And sabi naman ni Norman, thank you, Papa God, sa mga blessings na binigay mo sa amin. Huwag po kayo mag-alala, Papa God. Kahit anumang busy ko sa work, di ko makakalimutan na mag-share ng blessings. 500 monthly sa The 700 Club Asia. Amen. Wow, thank you so much. Meanwhile, here's Mary for some updates.
Pilipinas natin to. Thank you, Iko. So far, we have received... Asa na? We have received 3,187,408 pesos. Patuloy lang po kayo sa pagtawag at pagme-message sa amin. Our prayer counselors are ready to reply to you 24/7. Samantala, sa susunod nating kwento, naalala niyo pa ba yung isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng mundo? Nangyari po ito noong 1991 sa Mount Pinatubo. Hindi ito malilimutan ni Flor de Liza. Panoorin natin. 1990 pumutok yung Bulkang Pinatubo doon sa may Zambales. Na-wash out po lahat. Yung bahay namin, maging yung bahay ng biyanan ko, lahat po natangay, lahat ng gamit namin. Wala po kami naisalba. Tanging mga anak ko lang at damit. Yung suot namin, yung nailigtas namin nung panahon na yon. Bilang panimula, nangutang ang asawa ni Flor para matustusan ang pangangailangan. Nag-loan siya ng amount of 38,000 para panibagong panimula namin sana. Kaya lang sa pag-uwi niya galing sa trabaho, nadaanan niya yung mga nagiinuman sa tindahan. Tinawag siya at pinainom siya ng isang baso. Nakita po yung pera kasi nandun lang sa bulsa ng packet ng damit niya, nakita nila. At sa pag-uwi niya, sinundan siya ng mga ito. Pagdaan nila sa isang lugar na madilim, doon na po siya inatake. Kinuha yung pera, ayun, pinagsasaksak, pinatay. Kaawa-awa po yung naging kalagayan niya. Hindi siya tinigilan hanggat hindi namatay. Dahil sa trahedyang ito, ilang taon na nilamon ng depresyon si Flor at nawalan na ng pag-asang magpatuloy pa. Hanggang isang gabi, Na parang may tinig na bumulong sa akin na anak, nandito lang ako. Bigla akong bumaba sa pagkakaupo ko, dumipa. Nanalangin ako sa Panginoon. Tulungan mo ako na gusto ko matapos tong gabing ito. Gigising ako bukas na may dala akong pag-asa. Sabi ko, mga anak ko, kailangan mapalaki ko ng maayos ito. Nagkaroon ako bigla ng plano sa buhay ko na dati wala akong alam, wala akong gustong gawin, kundi yung parang sarili ko lang yung iniisip ko. Lord, dito na po yung simula. Sabi ko, maghahanap ako ng trabaho. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo akong hahayaan. Nanonood ako ng 700 Club. Na-inspired ako doon sa testimony nung napanood ko. Nagpadala, nagbigay ng kaloob para sa Panginoon sa pamamagitan niya ng 700 Club. Tapos pinagpala sila ng Panginoon na sunod-sunod na blessing na yun. Yung time na yun, may hawak akong 300 pesos nga lang liit. Pero naisipan ko, nagtanong ako paano magpadala, saan. Gusto ko ito ipadala sa 700 Club kasi mahiling ako sa Panginoon Yung hiling ko, yung magkaroon ako bigyan ako uli ni Lord ng magandang trabaho, na may magandang sahod para matugunan yung pangangailangan ng mga anak ko. Alam niyo po, ilang araw lang yung lumipas. Yun nga, may nag-recommend sa akin dun sa mag-asawang Koreano na masukan ako sa kanila bilang caretaker lang ng bahay nila at ng mga aso nila na may magandang pasahod naman po, sapat sa pangangailangan namin. Dumating yung 2008, yun nga, gumraduate na yung panganay ko kasi doon sa school na pinasukan niya, di nga po ba napasok namin siya ng scholarship. Gumraduate po siya ng hindi ganun kabigat kasi miscellaneous lang yung binabayad niya. Nung pagka-graduate ng anak ko, may work na siya. Sabi niya, ma, tigil ka na kasi magpahinga ka na. Salamat sa Panginoon kasi ngayon ko nakita mula noon, kay Lord lang galing yung lakas ko. Walang iba. Sabi ko nga, nung dinanas ko yung mga pagsubok na yon, wala nun hanggang ngayon, may Diyos ako. Kahit ngayon, hindi pa rin ako exempted, hindi pa rin kami exempted sa mga pagsubok, nakakaranas pa rin kami. Pero iba na ngayon, may Diyos ako. Yun lang lagi kong sinisigaw, may Diyos ako, may Diyos kami, at buhay ang Diyos ko. totoong ang Diyos ay pag-ibig at kapag kumapit tayo sa Kanya, anumang pagsubok ang ating harapin, may naghihintay sa ating magandang bukas. Hallelujah. Beautiful story. May Diyos ako. Mula noon hanggang ngayon, may Diyos ako. Yes, Beautiful. grabe. Thank you for sharing, Ma'am Flor de Risa. Ay, yes, nakaka-inspire. Pero matanong ko na lang din, Brother Marino, nasaan ka nang sumabog yung pinatubo? Wala ako doon, hindi ko kasalanan. I mean, what were you doing when that happened? Newscaster na ako noon. I was just starting the news, I think, 1991, di ba? 1991.
So we began to cover it. Pero nandito ako sa Manila and all we had here was ashfall lang naman compared di ba sa mga dinaanan ng iba. So medyo problema rin yung pero nothing compared sa pinagdaanan ng ating mga kababayan, di ba? Oo, as in. Ikaw naman, you were ilang taon ka? 5 years old. Pero naalala ko nga may ashfall. So I guess core memory din siya sa akin kasi naalala ko we were looking sa sky. Scary din, di ba? Nakakatakot din yung ashfall. Oo, pero kasi kaya ako natanong, kasi parang sunod-sunod na pagbuga ng bulkan, ang sunod-sunod na dagok na naranasan ni Flor de Lisa, di ba? Na halos nagpalugbok talaga sa kanya. But praise God, dahil hindi siya pinabayaan ng Panginoon sa kanyang laban. Sunod-sunod man ang problema, nako, kitang-kita natin na sunod-sunod rin ang grasya na naranasan ni Flor de Lisa mula sa buhay nating Panginoon. Amen. I'm sure marami sa inyo na nakaka-relate sa pinagdaanan ni Flor de Lisa. Kung isa kayo roon at kung kayo ay nakasubaybay sa amin sa FB page ng The 700 Club Asia or CBN Asia, just type the word relate. Okay? Samantala, panoorin natin ang kwento ng isang anak na hirap magpatawad sa kanyang tatay dahil sa pagtataksil nito sa kanyang ina. Naku, paano nga ba magpatawad? Minsang nasira ang masayang pamilya ni Marilyn dahil sa paulit-ulit na pambababae ng asawang si Joseph sa loob ng 15 taon. Nasubok man ang pananampalataya, hindi sinukuan ni Marilyn ang asawa sa panalangin alang-alang sa mga anak. Hanggang sa kapwa kinatagpo ng Panginoon sina Joseph at Marilyn na nagbigay sa kanila ng pusong mapagpakumbaba at mapagpatawad. Subalit malaking dagok kay Marilyn ang patuloy na paglayo ng loob ng kanilang panganay na anak na si Hannah sa kanyang ama dahil sa naidulot na sakit nito sa nakaraan. Wala na siyang respeto sa papa niya. Umabot na sa point na yung papa niya, kinumpare na niya sa ibang tatay. Sobrang hirap po para sa akin kasi ang sakit ng anak kasi dubli ang impact sa sakit ng nanay. Hatred po talaga. Parang nagtatampo ko tsaka mabigat yung loob ko kasi bakit niyo po nagawa yun sa amin? Ako yung way kung bakit siya lumayo. So ako din yung way para mapalapit din siya sa akin. Muling nanalangin si Marilyn. Sa pagkakataong ito, hiniling niya sa Panginoon na iligtas ang sugatang puso ng kanilang anak. Sa kabila ng pagsubok, isang aral ang itinuro ng Diyos sa kanya upang maging mabuting magulang. Ito ay nang mapanood niya ang isang kwento sa programang The 700 Club Asia. Yung anak kasi niya nalulong sa drugs. Hindi sumuko yung nanay, niluhod niya sa Panginoon. Hanggang sa umabot sa point na nabago yung anak niya, andoon yung nanay na talagang hands-on ka. Wag na wag mo siyang iwanan sa lahat ng bagay. Kasi ikaw nanay, ikaw ang unang sasalo sa pagkadapa niya. Sa napanood ko sa 700 Club, alam ko may gagawin ka sa akin at sa anak ko. Pwede ba Lord kung ano yung nakita ko? Gawin mo din sa anak ko. Hindi ko kayang palambutin ang puso ng anak ko. Tanging ikaw lang. Naging inspirasyon ni Marilyn ang kwento upang tulungang makabangon at makalaya ang kanyang anak sa dinadalang puot at galit. Nagpa-counseling po kaming tatlo. Grateful po ako na hindi po ako sinukuan ni Mama. Naramdaman ko po nung time na yun na may value pa po pala ako kasi may mga tao na umaalala po sa akin. Humingi akong sorry. Not sorry, This time, I will be a father for you. 48/7 ang ginawa kong trabaho para lang makuha ko yung loob ng anak ko. Hindi ko siya ma-explain paano ang proseso ni Lord that time kasi unti-unti pong nag-healed at nakikita ko na yung lambing ng anak ko sa papa niya bumalik po. Yung miracle po ni God talaga, bumalik po si Papa nun sa amin. Possible pa rin po pala na maging buo po kami ulit. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maisaayos yung lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Hindi lang relasyon ng mag-asawang Joseph at Marilyn ang pinagtibay ng Panginoon, kundi maging ang kanilang pamilya na ang pundasyon ay ang pag-ibig na wagas ng Diyos. Yung sinabi po ng Lord na nothing is impossible, na lahat po kaya niyang gawin. Ilapit mo lang sa Kanya, hindi mo naman kailangan lumaban. Sa sitwasyon, hindi natin kailangan lumaban. Si Lord ang lalaban para sa atin. Napakalaking bagay po sa amin ang 700 Club.
Handang umalalay sa inyo at manalangin sa inyo. Grabe, Iko. You know, these stories are talagang reminder na, oo talaga, no? Wala pala talagang imposible sa Panginoon. At oo pala talaga, no? Lahat kaya gawin ni Lord. And totoo pala talaga, Lord, buhay ka pala talaga. And you care for me. You hear me, you see me, you know what I'm going through. And you want to change my situation. You want to come in and change my world here on earth. Yes. Sabi nga, di ba, sa Psalm 8, di ba, na parang sa tindi at laki ng mundo na to, ng universe, ang Diyos ay iniisip tayo. Yeah. He is mindful of us, Lord. What is man that you are mindful of Him? You know, alam niyo po, iba-iba po tayo ng kwento na po. Sa napanood natin sa kwento kanina, merong anak na hirap magpatawad, merong nanay na nasaktan, pero sa grasya ng Panginoon nakapagpatawad siya, at merong isang ama na humingi ng tawad. At lahat po yun ay maaaring representation ng iba't ibang kwento ng buhay natin. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang kwento na maaaring mag-change ng narrative ng kwento nating lahat ay ang ginawa ni Jesus para sa atin. Namatay siya sa krus, di ba, para patawarin tayong lahat. At ngayon, kung nasa point ka ng buhay mo na parang, Lord, pagod na ako, maaaring ikaw yung anak, maaaring ikaw yung asawa, maaaring ikaw yung tatay. Sabayan niyo ako sa panalangin na to. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na to na binigay mo sa amin para makita ko ang sarili ko sa kwentong ito. Ako po ay wasak, ako po ay makasalanan, at dahil po sa nangyari sa akin, kung ano-ano na pong desisyon ng ginawa ko sa buhay na nagdala sa akin ng higit pang sakit sa buhay ko. Sa oras na to, Panginoon, inaalala ko ang ginawa mo sa krus para sa akin. Namatay ka para sa lahat ng kasalanan ng anak, ng nanay, ng ama, ng lahat ng tao, Panginoon. At tinatanggap po namin, Panginoon, na it is only through you that we can find our healing. Lord, because you died on the cross for us, we can receive that healing. We surrender to you, Lord God. We surrender to your forgiveness. We surrender, Lord God, to your love, so that as we enjoy you being in our hearts, we also, Lord God, will have the grace to forgive. We also, Lord God, will have the grace to love because ikaw po ang unang nagmahal sa amin. Tinatanggap ko po kayo, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi na po ako, kayo na po ang mamuhay at manguna sa puso at sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And right now, Iko, we want to pray for the families ngayon na this kind of story, parang madaming ganun yung story na pinagdadaanan eh. But Lord, right now, we lift you up, every family represented right now. Lord, we lift up to you marriages, God, that are on the rocks, on the brink of paghihiwalay. Pero Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa ating kwento kanina, Panginoon, walang imposible sa inyo. I pray, God, for soft hearts. I pray for couples na mag-humble at humingi ng tawad sa kanilang asawa. And at the same time, I pray, God, for soft hearts na magpatawad din, Panginoon, sa kanilang asawa. Lord, thank you because you've modeled forgiveness for us, God. And because of you, we can extend forgiveness and we can be reconciled to each other. Lord, I pray for children here, God, who are grieving, Panginoon, sa mga pinagdadaanan ng kanilang magulang o na pinagdadaanan ng kanilang mga pamilya. Panginoon, won't you meet them right now? Lord, I pray for open ears to hear your voice saying to them, I see you and I hear your prayer. And I pray, God, I know right now there are a lot of children here, God will use you to be the one to reconcile your parents. God will use you mightily and you will be the door for them to receive the salvation of the Lord in your family. Lord, thank you. Thank you that you are alive. Thank you that we can trust you. Thank you that you are trustworthy and we can put our faith in you. You never fail, Panginoon. In Jesus' name, we thank you, God. Amen. 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 Merong nanonood sa atin ngayon, nakaluhod ka. Hindi aksidente na napanood mo yung programa natin ngayon.
tinatanong mo sa sarili mo paulit-ulit, bakit ako? Bakit sa akin nangyayari lahat ito? Bakit hindi yung iba na mas makasalanan sa akin? Bakit hindi yung iba na parang mas madami nga silang kalokohang ginagawa? Ako, naging mabuti akong anak, naging mabuti akong tao, naging mabuti akong kaibigan, pero bakit sa akin lahat nangyayari ito? You know what? The Lord is telling you right now na sa lahat ng pain, lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, nandun siya. Nakita niya yung mga pagkakataon na nasaktan ka, sinaktan ka ng isang malapit mong kaibigan. Nakita niya yung pagkakataon na sinaktan ka ng isang taong pinagkatiwalaan mo. Lumuhod ka ngayon sa harapan ng Panginoon at sabi mo, Panginoon, sinusuko ko po sa inyo ang aking pusong nadurog, ang aking pusong nasira ang tiwala. Sa oras na to, Panginoon, I choose to trust you. I choose to trust that you are a good God. That even if bad things happen to me, Lord God, you remain good. The Lord is embracing you right now, and He just wants you to surrender to Him and receive the healing, not just of your physical body, but it will start from your heart. The Lord is healing your heart. Forgive the people who have hurt you, and sunod-sunod ng gagalingan lahat. In Jesus' name, Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. If you have stories of healing, blessings, and transformation, share them with us, either on our Facebook pages, CBN Asia or the 700 Club Asia, or on our Instagram or X. Please use the hashtag #BlessingsImainMuna. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luvillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk, We Cater, Giga Natural Products. Blessing others is a lifestyle and an attitude, pero tandaan din po natin na ang pagbibigay ay hindi po financial strategy na ginagawa natin para lamang sa sarili nating interes. Giving is an overflow of our love and obedience to God. When we give with a cheerful heart, we begin to care about the same things God cares about. Remember, we love because He first loved us. And since we have Jesus, we can freely bless others. Samantala, narito ang mga kababayan nating nagbigay ng kanilang blessings tulad ni Crisanto from Quezon City, 2,500. Salamat. Si Beth, also from Quezon City, 500 pesos. Adeline from Quezon City, 500. Marie Chris, 600. Rona, 2,500. And we also have more blessers here. Si Max, 700. Si Jo, 100. Mia, 500 pesos. Von Marlo, 140 pesos. Gemma from Cavite, 100 pesos. Ito naman, mga nagbigay ng Facebook stars. Maraming salamat kay Yuris, 87 stars. Si Elmar, 1,720 stars. We have Norman who gave 100 stars. Si Norman ulit, 20 stars. Si Gags, 50 stars. Si Joy, 20 stars. Elmar, 99 stars. Walda, 50 stars. Norman, 100 stars. And si Richelle, 50 stars. Thank you so much. Okay, si Arlene naman, thank you for their 500 pesos. Eleanor ng Cavite, 1,000 pesos. Alfonso, nagbigay ng 100 pesos. Alfred ng Valenzuela, 2,000 pesos. At si Jemuel ng Cavite, nagbigay ng 500 pesos. Meron pa? Meron pa. Ayan, grabe talaga. Kapag nag-umpisa ang blessing, bumubuhos talaga. No? Sa YouTube Super Chat, si Patricia gave 49 pesos via YouTube Super Sticker. Si Clyde gave 149 pesos via YouTube Super Sticker. Nakabulol yun. And then Sheila gave 20 dirham using YouTube Super Sticker. Okay. And more FB stars from Michelle, 20 stars. Tina, 99 stars. And Neil, 35 stars. Salamat sa inyo. Basa muna tayo ng comments. Yes. Basahin natin. Ayan, si Sining at Kulay, pang 3 days na po kami sa hospital. May time na okay na anak ko, pero pagsasapit po ang gabi, lalo pag mga 10 p.m., sumasakit sa sikmura niya. Pero pag umaga, okay naman po siya. Nakadextrose siya.
at may binigay na mga gamot. Panalangin po naway gumaling na po at makalabas na po kami ng ospital in Jesus' name. Lord, in Jesus' name, we declare 100% healing for this child in the name of Jesus. And Father, we also pray that we declare your provision to be upon them na aalis po silang ospital, bayad ang lahat, may kagalingan at wala silang utang sa ngalan ni Jesus. Amen. Next. Amen. May isa pa. There's more. Meron pa? Okay. So far, your donations have reached 3,217,112 pesos. Ooh, well, it's not over yet. Continue giving, continue calling, continue to chat with us on Messenger. Tandaan natin, our prayer center pa open yan 24 hours a day, di ba? From Monday to Sunday to reply to all your messages and to pray for you. At sa lahat naman ng mga sumama, nanalangin at sumuporta sa amin sa loob ng 2 linggo, maraming salamat po. At sabay-sabay nating isigaw, Blessings! Imahin mo na! May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting shalom, His everlasting peace. And blessings after blessings after blessings! Sa kadami ng pinapakain mo, maraming kulang. Kaya nakakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda rin sa mata ng Diyos. I was desperate. There was no way out, you know? I wanted to die. Siguro yun ang pinakamasakit to fail as a mother. Ano pang paghihirap ang kanyang titiisin para sa mga minamahal na anak? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia, #TSCA, A Mother's Love, sa GMA Lunes, 12:00 ng gabi.